Hello, Kathden fans! Sa Papa Ted ni Ma'am Catherine may paalala. Ang galing nito mga kasembreros. Tapos, team panatag tayo mga kasembreros ha. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito. Ang cute ni BBQ na kagabi nag-post sa kanyang TikTok account. Parang kumakain siya ng pasta yata ito na sobrang haba. Tapos, ang caption niya doon na, ay ang haba, sabi nga. So, hindi ko alam kung parang kumain yata sila sa labas, no? Mga pamangkin ni Tita Kath na sina Lexin at saka si Baby Kiona. Hindi cooking time at saka walang gawaing bahay si Baby Kiona ngayon. Nasa labas siya, no? Gumala-gala at kumain si Baby Kiona, mga kasembreros. So, ang cute lang, no, ng mag-aate na ito, si Baby Kiona at saka si Baby Lexin. Tapos, updates tayo. Doon sa may kagabi, hindi ko nasama ito sa pag-flash. Doon sa may IME Wonderful Moments nga, no, na Music Festival Day 2, na kung saan ay, ang cute na sinabi ng dito, ng isa sa mga staff or directors, sabi niya, bagong recruit nila si Alden. So mamaya, pa-play ko ito mga kasembreros, no? Sabi ni ate, sa voice ay may bagong director. Tapos parang nakulitan siya kay Alden, no? Mga kasembreros. Kaya sabi, may bagong director. Tapos yun, si Alden naman ay naging part-time at saka recruit pala siya, no? Na director, mga kasembreros. Grabe, no? Ang kulit, mga kasembreros. Tapos, pasabog pala ito, no? Hindi ko na-expect. Ang day 2 pala nila kasi okay na ang panahon ay tumataginting na 50,000 yung dumalo, no? Kagabi, mga kasembreros, sa kanilang IME Wonderful Moments nga, mga kasembreros. So grabe, no? Talagang rin pala ito. Akala ko kasi konti yung tao, mga kasembreros. So andito rin pala si yung sa Itbulaga dati na 50,000 strong. Grabe, no? Ang dami mga kasembreros kung ganito, no? Sobrang concert grounds ito ng MOA eh. So hindi basta-basta. So ang pasabog pala ito na nung day 2 pala si Alden pumunta din. Siguro in-expect niya na mas marami ang tao, mga kasembreros, sa day 2. Tapos backstage, no, doon sa IME ay may picture sila, no, The Boys. Sabi dito, sino nga tong kasama ni Alden dito sa Itbulaga dati, itong parang Bombay, parang Indian siya, mga kasembreros, nakalimutan ko yung pangalan niya. So tapos pictures, no, ni Hiko Faustino. So Nico Faustino, no, yung isa sa mga kasama ni Alden para dito ay si Nico Faustino, na nag-share sa kanyang Instagram account, no, ng kaganapan nga nila doon sa IME Wonderful Moments. Tapos may video ako dito nakita na si Parokya ni Edgar. Yes, si Parokya ni Edgar, di ba? Si Chito Miranda, mga kasembreros. So yung kinanta dito ni Chito Miranda ay yung parang kinanta niya, mga kasembreros. Ano naman title nito? So basta yun yung kinanta niya, mga kasembreros. Sa iyo ng boyfriend mo hindi ko maintindihan. So yun yung kanta niya, mga kasembreros, no? Tatry kong play ito mamaya pero baka makopyright tayo. So as is na lang tayo, mga kasembreros, no? Tapos doon 1 hour ago, si Ren Padora, no, Alden Richards, walang pagbabago mula noon hanggang ngayon. So pumunta siya doon sa fan meet ni Alden, no, mga kasembreros. So kakapost na niya, no, actually kagabi pa ito or after ng So 1 hour ago ko lang siya na nakita, mga kasembreros, na hinag niya si Alden. So si Ren, ang pangalan niya ay Ren Padora. So yun po, no, talagang sinabi niya na ang kabaitan ni Sir Alden ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, mga kasembreros. Tapos yung yung mismong Wonderful Moments na music festival sa TikTok ay nag-share sila, no, ng video clips nila, of course.
kasama sina Sarang, sina Chito Miranda, Alamat, Bini, Maui, at saka si Adi, si Glock 9, si Adi, tapos of course si mga sponsors, of course, no, andito rin yung mga behind the scenes, tapos yung preparation, tapos dun sa mismong event, mga kasembreros. So kinanta pala ni Glock 9 dito yung ano, no, yung sikat na ano, kayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Upuan yata yun, no? Mga kasembreros. So mamaya tatry ko tong i-play. Kasi klaro, oh, grabe ang ganda ng clang camera. Iba talaga kapag HD or may quality ang camera, mga kasembreros. So andito of course, no, si Bamboo. Parang si Bamboo yata yung hindi umattend dito. Parang hindi ko siya nakita, mga kasembreros. So yun, yung talagang panagsama sina Sara, ang Bini, dito si Chito Miranda, no? Yung mga sikat na mga singer and artista, si Glock 9 of course, no? Dinumog. So nagulat ako, sabi ko kagabi parang hindi gaanong madami ang tao. So sa second day pala ang pasabog, mga kasembreros, no? 50,000 people gathered in one place, mga kasembreros, para sa IME Wonderful Moments Music Festival. Tapos, tatry ko itong play mamaya, mga kasembreros, para ma-appreciate ninyo. Major item tayo. Si Papa Ted, may paalala, no? Sabi dito, parang kapatid yata niya nito, no, ni Papa Ted, kasi parang magkamukha sila. Sabi niya dito ay, sorry anak, no? Sabi niya tita. Sabi niya, Papa Ted, okay lang yan, at least hindi na sayang. So parang ang caption dito, sabi ng tita niya ay, mamaya pa-play ko rin ito. Sabi niya, next time, you'll learn. Sabi niya, at least, no, parang natuto si Kath down. Tapos, next time daw ay yun better na. Hindi ko lang din sure kung si Ma'am Catherine sasabihan dito. Pero anak yung sabi niya. Siguro si Ma'am Catherine, no, kasi parang may niluto si Ma'am Catherine daw. Yung kwento daw dito, parang may niluto si Ma'am Catherine. Tapos hindi naging successful. Siguro panibagong putahe yung kanyang yung kanyang ginawa or kanyang niluto, mga kasembreros. Pero yun nga, no, hindi naging successful. Kung kaya sabi ng tita at saka ni Papa Ted ay okay lang yan, no, at least hindi na sayang. So siguro kinain pa rin nila, no, parang ito siguro yung kwento niya, mga kasembreros. So mamaya pa-play ko to. And alam naman natin, no, na si Ma'am Catherine ay talagang pinagluluto si Alden sa set dati ng Hello Love Again. Tapos dito si Papa Ted ay close na close ito at saka botong-boto si Papa Ted kay Alden, mga kasembreros, kasi sa bait ba naman ni di ba, ni Alden, no, ay hindi siya magugustuhan ng kanyang future father-in-law. So ganoon, mga kasembreros, no. Talagang kahit sino ay gugustuhin maging father-in-law, no, si maging son-in-law si Alden, mga kasembreros, dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang pagiging makadiyos, no, at saka kanyang pagiging generous, and of course business-minded, si phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. So may paalala lang siya na next time, no, ay gandahan at saka yung mag-ingat, no. Siguro bagong recipe, kasi pag mga usual na mga niluluto ay kayang-kaya naman niya soon to be Mrs. Fulkerson. Tapos ito, next item tayo. 17 hours ago, ang Casino Plus ni Alden, no, ay nag-post ng parang yung full version ng kanyang Casino Plus. Parang kasi diba sumuporta or naging sponsor ang Casino Plus PH ni Alden dun sa kanyang ARXV. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon lang nila pinost. Siguro in-edit pa nila, mga kasembreros, no, na makuha nila. So sabi dito sa Casino Plus caption ay, hindi ka mabibigo sa kilig at saya na dala ni Alden Richards. Feel the love and good vibes all over again. Salamat sa lahat na nakisaya sa special fan meet co-presented by Casino Plus. Round 2 na ba?
So, parang nag-insinuate siya no, na may round 2 pero hindi pa siguro ngayon, no? Kasi marami pang commitment si Tisoy, mga kasambreros. So, pero mangyayari yan, no? Soon, mga kasambreros. Hindi lang sa ngayon kasi marami pang tawag dito, marami pang commitment si Phenomenal Box Office Cinema King. So, talagang isa-isa lang, no? Kasi mahina ang kalaban. Nagkakasakit na si Alden sa grabing tawag dito, trabaho. Tapos ito, 21 hours ago, yung tawag dito, yung Stars on the Floor ni Alden ay parang nag-recall, no? Or nag-remind mga kasambreros ng mga magiging kalahok, no? Sa kanilang competition. So, feel the power of P-pop. Meet our P-pop dance stars. Catch them on Stars on the Floor 2026. 7:15 p.m. sa February 15 din po, mga kasambreros, no? So, andito of course si Joker ng first one, si Jao ng Alamat, si Sofia ng Kaya, no? Tapos si tawag dito, nakalimutan ko iba. So si basta si Denjo, yeah, something like that, mga kasambreros, no? Yung ibang kalahok. So hindi ko yata na-save yung ibang dito. Basta 5 sila, mga kasambreros. So yon, tawag dito, aabangan din natin ito, mga kasambreros. So yun po, nag-remind lang sila sa Stars on the Floor. Tapos 10 hours ago, sabi niya dito ay parang nakakatawa to, yung kanyang pinost, creative pass sa red flag, doon tayo sa bago na red flag din. So parang sarcasm, no, or irony, mga kasambreros. Umano ayon sa reaksyon naman netizens sa nakaraan at bagong pag-ibig ni Catherine Bernardo. So which is definitely fake, no? Fake yung video, mga kasambreros, ni Mayor Mark Alcala at saka ni Catherine Bernardo. So yun po. Tapos ito, nakakatuwa to, 18 hours ago pinost ulit ni Beautiful Vice yung ating thumbnail, no, from YouTube, yung kay Gerald Napoles nga, no. Binulgar ni Gerald ang isang matinding love advice para kay Alden na yumanig sa buong mundo. Grabe naman yung buong mundo. Buong mundo ng showbiz ngayon. Pinagtibay ng nakararami ang hinalang sikat nga ang misteryosyong kasama ng aktor sa mga viral na ganap. So nag-imbal. So hindi ko sinabi yun, na si Kathy yung kasama niya sa fake videos ni Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. So yun po. Pero natutuwa tayo, no, kay Beautiful Vice kasi parati niyang sinishare sa Facebook yung ating YouTube thumbnail. Tapos yung Ideal Vision, no, 6 hours ago, Valentine's almost here. May date na ba ang lahat? Whatever the plan, which Kath look would you choose? React with your pic below. So tapos picture ni Kath, mga kasambreros, or pictures ni Ma'am Catherine, 149 likes, no? Tapos may shades at saka glasses, of course, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, ang cute nito. Sabi ni Amy 4 hours ago, smile Tisoy. Tapos yung mga kuhang litratong Alden dun sa kanyang fan meet, no, na sobrang cute at sobrang saya ni Alden. 3 hours ago, ito na yung mismong post ni Nate Gonzaga, no, sa Ricardo's Cafe and Restaurant. So nag-dinner pala sila doon. Late celebration lang, hahaha, pero nairaos naman. #Alden Richards. So 184 likes si Alden, mga kasambreros. Ito nga yung kanyang may pa-cake, no, ang kanyang mga fan, mga kasambreros. Tapos ito si Kate Hilar. Thanks everyone for the love and support. God bless po. So team Panatag tayo, ha. Ito yung sasabi ko, mga kasi dumadami pa rin talaga ang admin, ang sumusuporta at naniniwalang may Kath din. So parang nagpasalamat dito si Kate na 42,000 views na yung kanyang Kath din na video, mga kasambreros. So congrats Kate, no? At saka team Panatag tayo dahil nga ay dumadami pa rin ang naniniwala at saka sumusuporta sa Phenomenal Box Office
Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, si Jasmine Olarte, no? Don Bell naman tayo mga kasambreros. 4 hours ago, titig sa akin, titig sa iyo. Huys! So yung sa ano nga ito, guesting ng ASAP. Guesting ng Don Bell sa ASAP na kung saan ay nagkaroon sila ng chance, no? And then ito, try kong play ito mamaya. Kasi di ba si Robby ay isang pambansang shipper din siya. Parang sinabi niya kay Donnie na busy and blessed. So may dalawang B. Tapos sabi ni Robby, may isa pang B. Sabi niya gano'n. Tapos nagtitigan sila ni Kyle Echari. Sabi niya, ano yung B na yan? Tapos sabi dito. Tapos yung camera nakatutok na kay Donnie. Tapos nakatitig siya kay Bel Mariano. Kilig siya, sabi niya, kaya pala nasa tabi niya lang si B. Kasi nga si Bel Mariano yan mga kasambreros. Tapos sa last part ng video ay tumitig or nakatitig si Bel Mariano kay Donnie. So, di ba, sabi ni Robby, si Donnie, sa kanyang birthday, sabi niya, busy si Donnie, tapos blessed. Tapos sabi ni Donnie, may isa pang B, sabi ganon. Tapos sabay, titig, kay Bell. Pero nagtataka ko dito, yung nasa kanan niya, ay si dito nasa kanan ni, ang nasa kanan ni Donnie ay si Kai Montinola. Tapos nasa kaliwa niya si Bell. Tapos hindi ko alam kung sino tinititigan niya dito. Kasi nasa kaliwa niya, hindi ito si Donnie eh. Sino ba yung nasa kaliwa niya? Wait. Okay. Wala kasi wait. Sino nga ba yung nasa kaliwa niya? Si Darren Espanto. Pero siguro kinilig siya. Tapos may sinasabi rin si Darren kung kaya parang may doon na lang siya nakatitig mga kasambreros, o doon na lang siya tumingin kaya Darren mga kasambreros. So kasi alam naman nila na si Bel Mariano nga yung sinisinta at apple of the eye ni Donnie mga kasambreros. So ang kulit lang ay nako po, sana Robby, no? Si ang Kathleen naman ang yung isama dyan. Sa tapos second, tatlo sa ating last item or pangatlo sa ating last item. 4 hours ago, pinost din po ni Ma'am Levi Bautista, no? Or ni Ma'am Levis Bautista, siya Sir Alden dun sa kanyang late birthday celebration nga, mga kasambreros. Tapos ito, ang cute ito, 3 hours ago, kakapost lang ni Ken, parang tinawag pala ni Alden si Ken, mga kasambreros, para mag-picture, no? Dun sa may blessing pa nila ng McDo, no? Medyo matagal na, pero kagabi lang pinost ni Ken. Hindi ko alam kung bakit baka sa sobrang busy din ni Ken ay kagabi lang siya nakapag-post nito. 3 hours ago, sabi niya, lika na Ken, tapos tawa na emoji. Tapos Ken Creative Designs. So ang magkumpare, no? At saka close talaga na kumpare ni Alden, mga kasambreros. Tapos ito na, last item, mga kasambreros. Sabi ni Alden dito sa kay Catherine, I love you, sabing ganon. Tapos sabi ni Kat, I love you too. Tapos nag-hug sila, mga kasambreros. Pero ito po inuulit natin ay AI generated lamang, mga kasambreros. So baka i-bash nyo ako. So sinasabi ko naman kung sure ako na AI at saka hindi, mga kasambreros, no? Para tayo po ay legit lang yung ating binabalita at saka ina-update dito, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen and Don Bell items. I-play ko itong mga videos na dapat i-play, mga kasambreros, no? And enjoy watching these videos. Tapos ang salita ng Panginoon of course, no? After na mga videos na ito. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. I love you. I love you too. Sorry, anak. Okay lang yan. At least hindi na sayang. Yeah, di ba? You learn from it. Next time it'll be perfect, okay? Okay lang yan. Busy and blessed. At may isa pang B eh. Ano yung B na yan? Ano man sabi
High five. Pwede. High five. Yan! Heart! Ayan o! Natala! Natala ng wonderful moment! Yan ang wonderful moment! Wonderful moment! Enjoy dito sa touch the ground. May bagong director na! Raise your hand! Ayun! Looking good, looking good!
Grabe, ang power ng ating Word of God mga kasembraros. Title natin ay Henerasyong Pangmatagalan. Psalms 12 verse 7, You shall keep them, O Lord. You shall preserve them from this generation forever. So ito pala siya, no? Generation hanggang sa next generation, hanggang sa next generation, hanggang sa next generation, hanggang sa next generation. Kahit na maubos man ang tao at generation sa mundong ito, ay ang Diyos po natin ay andyan pa rin. And yun, no, sabi nito, you shall keep them, O Lord, no? At i-preserve na tayo ng Panginoon. Alam niyo po, kaya naman, na yung grace ng Panginoon, yung kanyang grasya, no, nung time na nagpadala siya ng baha, no? Actually, pwede namang lipulin lahat na ni Lord, no? Nung time na pagbaha kaya Noah, sa time ni Noah, mga kasembraros, yung global flood, pwede naman niyang hindi na i-preserve si Noah at ang kanyang pamilya, no? Pero yung kanyang katarungan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa ay nangiral at nangibabaw pa rin mga kasembreros, because that's His nature, because God is love mga kasembreros. So imagine natin, kung hindi na preserve ni Lord si Noah, no, at ang kanyang pamilya, so wala lang tao nag-exist ngayon sa mundong ito. Maaring lumikha na lang ang Diyos na ibang nilalang, no, na pwedeng sumunod sa kanya at saka maging part ng kanyang family, extended family. Nandyan ang mga angels, no? Nandyan ang mga cherubims, nandyan ang mga seraphims, no? Pero talagang yung pag-ibig niya sa tao, yung yung distinction na nilagay niya sa tao mga kasembreros ay talagang nandoon, no? Hindi niya tinanggal talaga kung kaya niya piniserve ang lahi ng humanity sa pamamagitan ng pamilya ni Noah. Grabe, no? Nandun na yung power sa kanya, no? Na anytime pwede niyang isama yung pamilya ni Noah na lunurin dun sa baha. Pero still, no? He preserved mga kasembreros si Noah at ang kanyang pamilya kung kaya nagpatuloy ang mga hayop, nagpatuloy ang mga tao, mga kasembreros sa mundong ibabaw. So, sana ma-highlight natin, mabigyan natin ng emphasis, dakila at saka malalim at malawak at mataas na emphasis mga kasembreros kung gaano tayo kamahal ng Panginoon na pwede niya tayong hindi na i-preserve. Pero ang generation ng tao, no, ang henerasyon ng tao ay na-preserve pa from the time of Noah and up to present. Grabe, no? Alam niyo kung sa time ni Jesus Christ, 'di ba? Grabe na ang kasalanan ng tao. Pwede naman niyang hindi na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak kasi nga wala nang purpose 'tong mga taong 'to. Mga pasaway, mga makasalanan, mga wala nang silbi, no? Wala nang halaga. Worthless, valueless na ang mga tao. Kumaga yung ating halaga ay isang sintimo na lang, no? Isang piso na lang. So parang ngayon wala nang ang piso na pamasahe nila mga kasembreros. So parang ganoon na nangyayari sa tao. But still, no, ang dakilang pag-ibig pa rin ng Panginoon nang nagwagi at nangibabaw mga kasembreros. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So grabe, no? So doon pa lang talagang dapat tayo ay yung oras natin sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa pagsamba sa kanya, no, na mahalin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya nating sarili. Kulang pa yun, no? Kung isipin mo mga kasembreros, kung itutumbas mo or kukumpara mo dun sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kung kaya nga ang Diyos ay talagang karapat-dapat na mahalin, no? Kung kaya yung number 1 na commandment ay mas mataas ng dihamak sa ikalawang commandment, no? Love the Lord your God with all your heart, no? Mind, soul, and strength. Tapos ang pangalawa naman ay ka-level lang ng ating sarili. So, narapat lamang yun mga customers. And tayo nga, di ba? Parang kulang pa nga yung ating oras sa Kanya, yung quality time natin, yung pagsunod natin. Parang isipin mo, Lord, kasya ba to? Parang kumbaga pa yung utang natin ay 200,000. Yung binabayad lang natin araw-araw ay 5 piso, 2 piso. Di ba? Parang ganun ang nangyayari mga customers when it comes to finances natin na aspect. Kunwari may utang tayo na 200,000 tapos ang dapat bayaran natin 200,000 tapos ang binabayad natin 2 piso, 5 piso, 10 pesos. So di ba parang walang-wala talaga sa binabayad natin yung utang natin sa Panginoon mga kasembreros. And yet God is gracious and merciful mga kasembreros na kung saan
wag naman sana nating abusuhin na wala tayong panahon sa Kanya, na wala tayong panahon sa panalangin at sa paggawa ng Kanyang kalooban, mga kasembrero. So dito, talagang pinreserve ng Panginoon ang mga henerasyon, mga kasembreros. So ito yung mga taong righteous, no? Ito yung mga taong may panahon sa Kanya, yung mga taong naghahanap sa Kanya, yung mga taong nananalig sa Kanya, yung mga taong may takot sa Kanya, yung mga taong yung generation na nagmamahal sa Kanya ng tunay, mga kasembreros, at pinapasikat ang Kanyang pangalan, binabahagi at sinishare ang Kanyang pangalan, mga kasembreros. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who created the heavens and the earth, the great I am, the Alpha and the Omega. So yun ang ating Diyos, no? The great Iya, mga kasembreros. Psalms 12 verse 7 highlights the promise of God to protect and keep His people. So yun siya, no? Yung mga pinili niyang tao. So specifically Israelites, mga kasembreros, pero sa present natin ay pwedeng yung mga nananalig sa Kanya at may pananampalataya sa Kanya, mga kasembreros, ay kasama na rin doon sa Kanya mga piniling tao na Israelites, mga kasembreros. The psalmist expresses a profound trust in the Lord's ability and willingness to preserve His faithful ones throughout generations. We live in a world that often feels chaotic and uncertain, and this verse reassures us that amidst trouble, God remains our steadfast protector. So, yun, no, sa gitna ng kaguluhan, na-experience natin last year, 2025, yung lindol, yung baha, so halos lahat ng calamities, marami ang namatay, marami ang nasawi, mga kasembreros, specifically sa Cebu. Grabe yung lindol dito sa Davao, lindol sa Cebu. So grabe yung ating naranasan, and yet, no, ang Diyos po natin ay nananatiling ating protection, yung ating yung ating safety and security, mga kasembreros, sa gitna ng mga chaos ng buhay, sa gitna ng mga problema at catastrophes at calamities sa buhay. He's not distant or indifferent to our plight. Rather, He is actively involved in our lives, safeguarding us from harm. So, yung sabon na safeguard, no? Di ba? Na-protectionan tayo from germs. But God is our protector sa lahat ng aspect ng ating buhay, mga kasembreros. So, kung kaya napakahalaga na tayo po ay magdumulog sa Kanya sa panalangin, sa Kanyang salita, always, mga kasembreros. The words, you shall keep them, expresses an active, intentional act by God. So, He doesn't just stand ready to assist, He actively keeps and guards us. This is a dynamic relationship where we freely trust in His capabilities. So, ang Diyos natin, hindi siya malayo. Okay? Mas malapit pa siya, skin to skin, mga kasembreros, spirit to spirit, yung ating connection sa Kanya. So, yung ating soul, yung ating kaluluwa, kapag parating nananalig sa Kanya, mga kasembreros, at saka nagtitiwala sa Kanya, ay nandoon yung ating connection. Okay, because we have faith, we trust in Him. No, our soul is trusting Him. If we trust Him, if we obey His word, mga kasembreros, ay doon nagkakaroon ng intimate connection or close connection, mga kasembreros, or relationship tayo sa Panginoon. Moreover, O Lord acknowledges the divine nature of God. It is a recognition that we are not reliant upon our strength, but upon a higher power that is mighty and eternal. When we say, O Lord, we reaffirm our connection to Him. It's a call for divine help and a recognition of God's sovereignty in our lives. As we address God in this way, we find a sense of reassurance that He is always present and concerned. So yun siya, no? Yung pagsabi natin, oh Lord, no, parang nare-recognize natin na may higher power than us, okay? Mas mataas, mas powerful, of course, no, at saka eternal yung Kanyang kapangyarihan, eternal siya, mga kasembreros. So kung kaya pagtiwalaan natin siya, no, lessons na pwede nating ma-learn or matutunan dito sa Psalms 12:7 ay always, number 1, trust in God's promise. Pagtiwalaan natin, no, ako may pangako rin ako ng Panginoon na talagang pinanghahawakan ko, mga kasembreros, na it will come to pass in His perfect time. So matagal na, pero still we must hold on, mga kasembreros, sa promise, kasi He is a promise-keeping God. Lahat ng sinasabi niya ay tinutupad niya, mga kasembreros, sa Kanyang tama at perpektong panahon at oras. So, huwag tayo mag-set ng oras, no,
si Lord dapat mga kasembreros. Tapos, number 2 lesson ay seek refuge in the Lord, no? The passage encourages us to seek refuge in the Lord. In the presence of deceit and chaos, we must find comfort in our relationship with God. When we approach Him, pouring out our fears and anxieties, we are reminded that He is our safe haven. So, yun, talagang siya yung ating kanlungan, siya yung ating takbuhan, siya yung ating masisilungan, siya yung ating safety at saka kasiguraduhan at saka kumbaga pa kapayapaan, no? So lahat-lahat ng good attributes mga kasembreros na dito na pwede nating pwedeng gawin ng Diyos sa atin when we trust and obey His word mga kasembreros. And then lastly, na pwede natin matutunan ay focus tayo sa future generations. Okay? Another vital takeaway involves the understanding that God's preservation extends beyond our lives. This verse speaks to the concept of generational faith. So, yun nga sasabi natin na yung legacy na iiwan natin. Ano yung legacy na iiwan natin? Kung may anak tayo, ano yung may iwan nating legacy? Kayamanan lang ba? Utang lang ba? Sakit lang ba? So may napanood akong video nakakatawa siya. So medyo healthy yung katawan ni Sir. Pero ano siya, parang vlogger na funny videos yung ginagawa niya. Sabi niya binuksan niya yung mana, yung papel na nakasulat doon yung mana ng lola niya. Yung mana na nakalagay doon ay arthritis, diabetes at saka high blood. So yung ganun mana. Pero joke lamang yun mga kasembreros. Joke lang yun mga kasembreros, no? Pero sa atin ay papamana na dapat natin ay ang salita ng Panginoon sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga pamangkin, and so on mga kasembreros. Kasi yun ay forever. At yun naman dapat talaga mga kasembreros, no? Bilang purpose at real purpose ng buhay ng tao sa mundong ito. So future generation. So focus tayo doon kasi tayo tatanda tayo, no? May susunod din naman na generation sa atin. Parang ano ba? Parang eskwelahan, no? May graduate kada year may graduate. So after 5 years, so iba na, no? Ibang mga generation at ibang mga estudyante na naman yung ating tuturuan, magtatapos and so on, no? Every year mga parang ganon. So ano yung ipapamana natin sa ating mga anak, no? Especially yung mga younger generations or future generations natin. Of course, no? Yung salita ng Panginoon na sila po ay dapat magkaroon ng personal relationships sa Kanya or sa kay Lord mga kasembreros. Alright? So, yun lamang sa ating Word of God, ha? No? Apo'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka sense of purpose na ipasa natin yung salita ng Panginoon sa future generation talaga. So that i-consider sila ng Panginoon na henerasyong pangmatagalan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.